Inilabas nga po mga idol ni Shams ng The Athletic ang balita na pumirma na si Spencer Dinwiddie sa kanyang dating team na Dallas Mavericks ng 1-year deal, veteran minimum. Well, 2 beses na rin naman nga itong naging parte ng Dallas Mavericks kung saan nagtatala siya dito ng 17.4 points per game. Base nga sa lumabas na balita, gagamitin nga po nila si Spencer Dinwiddie bilang backup point guard at dahil nga sa naging move na ito ng team, literal loaded na sila ng mga gwardya sa backcourt. Sa katunayan, meron na nga sila ngayong 10 gwardya sa kanilang lineup. Kaya mukhang mas mapapabilis nila ang pace ng kanilang opensa. Bali, last season, gusto na nga talaga ng Mavericks na kunin si Dinwiddie, ngunit mas pinili nga nitong sumali sa Los Angeles Lakers. At ngayon nga pong pinabayaan nito ng Lakers sa market sa pagkakaroon nito ng 15-man lineup. Hindi na nga sinayang at pinalampas pa ng Dallas ang pagkakataon na kunin at papirmahin ito ng kontrata. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, maliban kina LeBron, Davis, Kenneth, LeBron, Bronny James, Rui Hachimura, Austin Reeves at Max Christie, lahat ng mga malalaro ng Lakers pwedeng i-trade ngayong off-season para makakuha ng bagong player. Pero ang pinaka-delikado nga pong tanggalin o i-trade ni Rob Pelinka ay ang kanilang mga big man na sina Christian Wood at Jackson Hayes, since plano nga po ng kanilang head coach na i-upgrade ang kanilang frontcourt sa pagkuha ng bagong big man. At para nga mangyari yan, kailangan nilang isakripisyo either si Jackson Hayes o si Christian Wood, since kailangan nga po nilang makabo ng bakanting pwesto. Naibalita ko na rin naman sa inyo na si Clint Capela talaga ang frontrunner na bagong big man na gustong kunin ni Rob Pelinka. Dahil dyan, expected na isasama ng Lakers either si Christian Wood o Jackson Hayes sa mga maipang o-offer sa bagong trade package para sa Atlanta hanggang sa makuha nila si Capela ngayong off-season. Sa kabilang banda, tuluyan na nga pong sinarado ng Golden State Warriors ang posibilidad na makuha si Lauri Markkanen matapos nilang hindi ibigay sa Utah Jazz si Brandin Podziemski. Pero sa kabila niyan, hindi rin naman ito makakaapekto sa kagustuhan nilang mapalakas ang lineup. Sa katunayan, as of today, meron na silang 2 bagong target na ipangpapalit kay Lauri Markkanen. Naniniwala nga ang Warriors na marami para namang magagaling na player na available sa market na pwede nilang makuha, kagaya ni Kyle Kuzma na inoffer na ng Washington Wizards sa ibang team at si Alperen Sengun na gawing available na rin naman ng Houston Rockets sa market. Bagamat man hindi sila ganun kagaling o kahusay na scorer at shooter kumpara kay Markkanen, mas madali rin naman silang makukuha ng Warriors since hindi rin naman nga ganun kasakim o kalaki ang hinihing trade package o kapalit ng kanilang team. Isa pa, bagay rin naman ang posisyon ng dalawa sa hinahanap ng Warriors para mapalakas ang kanilang lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.